Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang kahali po sa atin lahat. At syempre ito naman po yung lingkod Fenny Cudemus para sa ating Balitang Halian. Kamusta na po? Kamusta na kayo? Nasa pangatlong tayo, no? 'Di ba? Ng buwan, Marso po. Ikalima ng tanghali, no? March 5, 2024. Kamusta na ating kakalsadahan ng Balintawak Toll Plaza? Tingnan po natin, napakaganda. No, passable. Ganon din naman ang Mapulang Lupa. Kahapon, saan ba yung may sunog na sinasabi? Ito, Mapulang Lupa, Valenzuela, medyo nakita pa natin ang medyo di ba? Medyo passable naman siya, pero dumadami yung papuntang northbound, no? Southbound is okay naman. Mindanao Toll Plaza, okay pa rin naman. Medyo may pagbagal sa kaliwa, yung sa papuntang north. Okay, may Kawayan, Bulacan, tama ba to? Ang may Kawayan, yung pa southbound ay medyo mahigpit-higpit ng kaunti, pero passable pa rin. Ganon din ang Bukawi Toll Plaza, mga kakampi. Mahusay na mahusay. At syempre, of course, ang San Fernando. Okay, yan ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Gusto ko makita yung EDSA di ba? Okay, at para sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, NFA chip, 138 pa na sinuspinde sa bagsak presyong bigas. Hala. 86 billion pesos investment deals na kopo ni Pangulong Marcos sa Australia visit. Ito mga ganito, nararamdaman ba natin? Parang di ko maramdaman. Parang may mga ganito, pero asan na? Civilian, pwede na magmay-ari ng semi-automatic na rifles. Ayon sa PNP, naku, wag naman. Ikaw ba, RB, gusto mo? Di ba? Parang nakakatakot, no? Yun nga lang kutsilyo. Di ba? Kita mo naman yung mga pinagpuputol-putol. Pangulong Marcos, karapatan ng Pinas sa West Philippine Sea, ilalaban. Pagkamatay ni Jacqueline Jose, walang foul play ayon sa pamilya. MMDA sa LGUs magpatupad ng hakbang versus El Nino. Yung mga barangay, nagkakanya-kanya po tayo. Dapat po ay mga, kayo po ay mga hinalal namin dyan. So, después, dapat magtulungan kayo. Kayo lang Kayo mga dyan sa loob. May 7 kayong counselor ba yung tawag doon? Ang tawag doon sa kanila, At isang chairperson. Dapat tulong-tulong kayo mga kagawad. Hindi yung nagpapataasan kayo ng ere naman. Nigerian timbog sa pambubudol sa sanglaan. PNP ipatutupad ang batas sa pinag-aagawang park sa Makati. Para sa kabuuan ng mga balita, pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension ang nasa 139 opisyal ng National Food Administration dahil sa benta ng rice buffer stock. Kasama sa mga suspendidos sina NFA Administrator Roderico Bioco, Assistant Admin John Roberto Hemano, at iba pang mga regional managers at warehouse supervisors. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na pansamantala niyang pangangasiwaan ng NFA at
nagtatayong officer in charge sa ahensya habang umiiral ang suspension order at gumugulong ang investigasyon kung saan kasama sa target na silipin. Silipin po ang mga transaksyon mula noong 2019. Ayun, nauubos ang bigas Kailangan pa rin na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Nabatid na nag-uugat sa investigasyon sa umano'y pagbebenta ng NFA ng libu-libong tonelada ng bigas na buffer stocks sa ilang traders sa paluging presyo naman. Hindi naman kasama sa suspension order ang accuser na si Assistant Administrator for Marketing Operation Lemuel Pagayunan. Giit din ng kalihim, di niya palalampasin ang anumang uring korupsyon sa ahensya. Layon niyang maisiwalat ang katotohanan at mapanagot ang mga nasa likod ng irregularidad. Una nang sinabi ni Laurel na bumuo siya ng panel na nagsagawa ng investigasyon hinggil sa bentahan ng bigas sa halagang 25 pesos kada kilo at 23 pesos naman kada kilo ng mga palay na hindi dumaan sa bidding. Kinakailangan din na matiyak na ligtas ang mga bigas dahil sa ito ang pangunahing pangangailangan at pagkain ng nasa 10 milyong Pilipino. Kaya ayan 138 na sinuspindi sa bagsak presyong bigas. Samantala nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 1.53 billion US dollars o 86 bilyong puhunan mula sa 14 businesses deals sa nilagdaan sa Philippine Business Forum sa sideline ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne nitong Lunes. Hoy, nakapunta na ako dyan. Sinabi ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na ang mga businesses o ang business deal ay nakahanda upang himukin ang mga relasyon ng pamuhunan o mamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Australia at mag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Samantala, ang naturang kasunduan ay bilang pagpapakita ng commitment at mabungang partnership sa iba't ibang sektor tulad ng renewable energy, waste to energy, technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, establishment of data centers, manufacturing of health technology solution, at digital health services ayon kay Pascual. Sa paliwanag pa ni Pascual, ang naturang mga sektor ay nagpapakita sa hinaharap ng Philippine-Australian business engagement. Nagsisilbi rin itong solidong pundasyon para mapanatili ang paglago at benepisyo para sa ugnayan ng dalawang bansa sa hinaharap. Nagpapasalamat man si Pascual sa mga kumpanya at business leader na nagbigay ng efforts para masusing gumawa ng naturang kasunduan at tinitiyak na magkakaroon ng matagumpay at mabungang implementasyon sa naturang mga proyekto. Ang 14 na business deals ay binubuo ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipino at Australian business leader at dalawang letters of intent mula sa Australian business leaders na nagnanais mamuhunan sa ating bansang Pilipinas. Alam ba ninyo, kabilang sa mga MOU ang pagtatayo na at pagpupondo ng isang Tier 3 data center na may kapasidad na 30 MW o 40 MW sa 4 Point Freeport Zone na may lawak na lupa ng 16 na ektarya at mapapalawak ng next generation battery manufacturing sa Pilipinas.
ang MOU para sa deployment ng mga solusyon sa renewable energy upang mabawasan ang mga gastos sa enerhiya. Umasa rin ang grid power, mapabuti ang sustainability at makamit ang progreso ng decarbonization. Pinapayagan naman ng Philippine National Police ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. No? Parang laruan lang yun, oh. Ito ay matapos na isagawa ang pag-amyenda sa ilang mga implementing rules and regulation ng Republic Act 10591 o ang tinatawag nating Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Nabatid na sumailalim sa pag-aaral ng Technical Working Group ang ilang probisyon kaya naaprubahan ang IRR. Ayon kay Police Colonel Jean Pajardo, pwede nang magmay-ari ang sinumang sibilyan ng 7.62. Yan po yung M14 pababa. Basta, yung baril ay hindi siya automatic. Yun ang selection niya. Ani PNP Public Information Office Chief of at spokesperson Police Colonel Jean Pajardo. So, basta meron kang pwedeng pambili, pwede na. Naisumitin na rin ng PNP ang ilang amendments ng University of the Philippines Law Center para sa publication. Aprobado na to. Ipatutupad naman ito na matapos ang 15 araw na publication. Lalaban na ang Pilipinas sa China kapag patuloy itong binabaliwala ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang babala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Lowy Institute dito sa Melbourne, Australia. Meron yan? Meron. Okay. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang independent foreign policy ng bansa ang dahilan para makipag-cooperate ang bansa sa kung saan ang ating interes ang nakasalalay. Subalit hindi papayag sa magkaibang interes at lalaban sakaling ang sinumpaang prinsipyo tulad ng ating soberanya o sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea ay kinukwestiyon o binabaliwala. Ang interes umano ng Pilipinas sa rehiyon ay nakasalalay sa pagtitiyak na ang universal at unified character ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay patuloy na maninindigan. At dahil dito, kaya patuloy pa rin ang ginagawang upgrade sa kakayahan ng Coast Guard, modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ang mga pag-aproba ngayong taon sa planong pagbili ng makabagong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, our forces must be able to guarantee to the fullest extent possible Filipino nationals, Philippine Corporation, and those authorized by the Philippine government unimpeded, formidable, and peaceful exploration and exploitation of our natural resources in the areas where we have jurisdiction, including ours and especially our exclusive economic zone in the accordance with the international law. Yan ang giit ng Pangulo. Pakinggan natin, meron na? Okay, pakinggan natin ang ulat ng ating Pangulo sa karapatan ng Pinas sa West Philippine Sea. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office.
I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Then as now, the security and continued prosperity of the region of countries like Australia relies upon that effort. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the constitution of the oceans. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights, which have been settled under international law. And so, on behalf of the Filipino people, I thank you, Australia, for standing with the Republic of the Philippines. Okay, balik tayo sa ating programa. Ayan, so, ayon sa Pangulo, karapatan ng Pinas sa West Philippine Sea, ilalaban, di ba? Okay, inihag kahapon naman ng pamilya ng batikang actress na si Jacqueline Jose na walang foul play sa nangyaring pagkamatay ng huli sa loob ng kanyang bahay sa Marikina City, Kamakalawa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief of at Spokesperson Police Colonel Jean Pajardo na tumanggi na ang pamilya ng aktres na pag-usapan pa ang detalye ng pagkamatay ni Jacqueline. Batay sa inisyal na pagsisiyasat, sinabing maitim na ang bangkay ng aktres nang matagpuan sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villas sa Marikina City, Kamakalawa ng gabi. Nadulas umano ang aktres at walang kasama sa bahay na mangyari ang insidente. Sinabi naman ng anak ng aktres na si Andy Egeman na namatay sa atake sa puso ang kanyang ina. It is with a great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gak, better known as Jacqueline Jose, at the age of 60 on the morning of March 2nd, 2024 due to the myocardial infarction or heart attack ayon kay Andy. So, ang kakampi online ay nakikiisa at nakikisimpatya naman sa pamilya ng ni Jacqueline Jose, no? Paborito ko po yan si Jacqueline Jose. So, walang foul play, sabi. So, yung mga nagsusolo sa loob ng bahay, ingat-ingat po kayo. Baka kayo'y madulas. Naku, lalo na sa, marami ang namamatay, alam nyo kung saan. Diyan sa, sa loob ng banyo, sa kayong mga hagdan-hagdan na yan. Ingat-ingat lang po kayo, ha? Samantala, hinimok ng Metropolitan Manila Development Authority ang local government unit sa Metro Manila na magpatupad ng water crisis mitigation measures upang matugunan ang masamang epekto ng El Nino na inaasahang tatagal hanggang Mayo. Sa isang aprobadong resolusyon ng Metro Manila Council ay naglatag ng ilang hakbang sa layuning bawasan ang mga epekto ng phenomenon. Kabilang ngayon dito ay ang hindi limitado sa pag-aani ng tubig ulan, pagtatatag ng mga catchment areas, pagbabawas sa paggamit ng tubig, sa pagpapanatili ng golf course at sa paghuhugas ng mga kotse, pag-recycle ng water waste or gray na tubig para sa pagdidilig ng mga halaman at paghuhugas
ng sasakyan, pag-aayos ng mga tagas ng tubo ng tubig at pagbubuo ng mga sistemang pagsasala ng tubig. Sinabi naman sa San Juan, sinabi ni Mayor Francis Zamora na ang pamahalaang lungsod ng San Juan ay nakatakdang magsagawa ng ilang inter-barangay water catchment system contest upang imulat ang kamalayan at turuan ang kanilang mga mamamayan kung paano muling gamitin ang yung recycled na tubig ulan. Sinabi naman ng Malabon Mayor Jenny Sandoval na gagawa sila ng ordinansa na umaayon sa resolusyon at maglalagay ng water catchment areas sa kanilang mga barangay. Samantala, himas rehas ang isang 23 years old na babaeng Nigerian o Nigerian national nang mabuking ang pamimeke ng mga identification card at dokumento at makakuha ng daang libong halaga ng remittances sa isang kilalang pawn shop sa Quezon City nitong linggo ng hapon. Sa report ng Criminal Investigation and Direction Unit ng Quezon City Police, bandang ika-11 ng umaga, 11:43 ng umaga, March 3 nang muling isinagawa ng suspect na si Angel Chioma Okunkwo, 23 years old ng Block 22, Lot 7, Ordaneta Street, Guandanoville, Subdivision, Barangay 183, Caloocan City, ang kanyang modus sa Cebuana Luwilier na matatagpuan sa loob ng isang mall sa Barangay Pasok Putik proper, Novaliches, Quezon City. Batay sa investigasyon, buwan ng Pebrero, gumamit umano ang suspect ng ilang identification card tulad ng Republic of Ghana passports na may mga pangalang Erica May Reyes at Danny Narcisa Reyes. Ang nakatanggap ito ng money remittance mula sa ibang bansa na may kabuuang 202,000 pesos sa iba't ibang sangay ng Cebuana Luwilier. Nabuking ng pawn shop ang illegal na gawain ng suspect nang muling makipagtransaksyon sa kanila nitong linggo ng umaga. Ayon kay Marlene Valencia, area head ng Cebuana Luwilier, muling ginamit ng suspect ang pasaporte ng Republika ng Somali sa ilalim ng pangalang Danny Narcisa Hall at nakipagtransaksyon sa kanilang branch head na si Maria Luisa S. Barredo at nakakuha ito ng 110,430 money remittances mula sa USA. Agad naman nakipag-ugnayan ang pamunuan ng Luwilier sa QCPD na humantong sa pagkakadakip ng suspect. Nabawi mula sa suspect ang 110,430 cash, Somali Republic passport at ang remittance receipt ng naturang halaga. Samantala, sa Makati, tiniyak ng Philippine National Police na handa silang ipatupad ang batas para sa kaayusan sa pinag-aagawang Makati Park and Garden sa Barangay West Rembo, Makati City. Ang paniniyak ay ginawa ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo bunsod ng panibagong tensyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Makati at Taguig City. Nagkaroon ng tensyon dahil sa pagpapasara ng naturang park dahil sa kakulangan umano ng permit. Sinabi naman ni Pajardo na nakipag-ugnayan na rin sa local government unit ng Makati at Taguig upang matapos na ang kaguluhan. Wala niya silang posisyon para makialam sa issue ng agawan dahil concern ito ng Makati at Taguig. Presensya na lamang ng mga pulis ang kanilang maibibigay sakaling kailanganin ng sitwasyong dagdag ni Pajardo. Sakali umanong magpumilit na pumasok sa isinarang parke at magkaroon ng gulo, handa silang ipatupad ang batas depende sa pagiging paglabag.
pinag-aagawan. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Tayo muna ay magbigay ng ulat panahon. Good morning po sa ating lahat. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Tuesday, ika-5 araw ng Marso ngayong taong 2024. So sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin pag-iral ng easterlies or ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at nakakaapekto sa buong bansa. And kung makikita po natin sa satellite image, meron po tayo na mamataan ng mga kapal na kaulapan sa may silangang karagatan ng Mindanao area. So most likely itong mga cloud clusters na to ay makakaapekto sa may eastern section ng Mindanao at magdadala ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog most possibly mamayang hapon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, possible din makakaapekto ang easterlies dito sa may silangang bahagi ng northern at central zone. So may mga posibilidad din po ng mga kalat-kalat mga pagulan, although may hina lamang yung inaasahan ng mga pagulan. And then for the rest of the country naman, wala naman po tayo namamataan ng mga kapal na kaulapan na posibleng magdala ng maghapon ng mga pagulan. So isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi. Otherwise, fair weather conditions po tayo ang inaasahan natin sa malaking bahagi sa panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. So may mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms, usually sa hapon po yan or sa gabi. And asahan din po natin ngayong araw, medyo may kainitan pa rin yung mga temperatura, lalong-lalo na pagdating ng tanghali, maximum temperatures dito sa Metro Manila, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, and then 32 degrees Celsius naman para sa Lawag at Tugigaraw. Sa Baguio City, inaasahang maglalaro mula 15 to 25 degrees Celsius, Tagaytay naman 21 to 30, at sa Legazpi, maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, gaya po ng nasabi natin kanina, may mga posibilidad po or may posibilidad na makakaapekto yung cloud clusters, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao. So dyan po sa Davao Region, pati na rin sa Surigao del Sur, asahan po natin yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog mamayang hapon. And then for the rest of the country naman, magpapatuloy pa rin yung mainit at maninsamang panahon. May mga tsansa pa rin po na mga isolated rain showers or thunderstorms. So monitor lang po tayo ng mga thunderstorm advisory sa ating social media accounts. Asahan din po natin may kainitan pa rin yung mga temperatura na asahan ngayong araw sa mga piling syudad ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mostly 32 degrees Celsius maximum temperature sinaasahan natin, samantalang dito sa Zamboanga, temperatura ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. So mostly light to moderate coastal coastal water conditions ang inaasahan natin. So asahan pa rin po natin yung makakalaya pa rin mga kapalaot ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga malit na sakyang pandagat. At para naman sa mga susunod na araw, over Luzon area magpapatuloy pa rin yung maaliwalas na panahon. Although may pagbugso pa rin na amihan, inaasahan po natin by the end of the week ay medyo mahina na po ito, kaya mainit pa rin yung mga temperatura na inaasahan natin hanggang sa darating na Friday. Metro Manila temperature sa abot pa rin ng 33 degrees Celsius maximum temperatures. For Baguio City, nasa 15 to 25 at sa Legazpi City, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Gayon din sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Visayas, magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsamang panahon hanggang sa darating na Friday. May mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms at yung temperatura natin mostly nasa 32 degrees Celsius maximum temperatures para sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban. Samantalang dito naman sa Mindanao, yung mga pag-ulan na mararanasan natin over dito sa may eastern section ng Mindanao area, posible pang maranasan hanggang bukas, and then magiging maaliwalas na po pagdating ng Thursday, gayon din sa nalalabing bahagi ng Mindanao area. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao, inaasahang maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Cagayan de Oro, and sa Zamboanga naman maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:10 a.m. at lulubog mamayang 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At
At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Good morning po sa ating lahat. Okay, yan pa rin ating kakalsadahan sa araw na ito. Mukhang okay naman. At syempre, nasa baba natin, ayan mo yung kapirahan nila, di ba? Meron tayong RTBM. Ako, okay. Buksan na natin ang ating RTBM. The Philippines, of course, understands that widening geopolitical polarities around the world and the sharpening strategic competition between the People's Republic of China and the United States of America have become a reality permeating the regional strategic environment. We in the Indo-Pacific must ensure that great powers do not treat the world as an arena for their competition. The pursuit of the great powers' respective strategic goals must never come at the expense of the interests of smaller states, nor of regional and international peace. We must not allow this so-called great power rivalry to distract or hinder us from the pursuit of peace and development. We cannot be observers, but active participants, catalysts for innovation, architects for a better future. We in the Philippines stand committed to promoting peace and prosperity in our region. We aspire to live peacefully with all our neighbors and continue to believe that the successes of all our regional partners contribute to our own success, as does our success contribute to the region. Together with our friends, especially our allies and strategic partners, we will face the challenges and opportunities that lie ahead, confident in our ability to create a safe, a stable, and secure future that celebrates diversity, mutual respect, and collective progress. Okay, ayan ha. So, mga kakampi, tingnan natin muna ang ating mga paalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Ayan po,
pampamily pack ang inyong Absolute Pure Distilled Drinking Water. I love this water. Thirst quenching. Okay, at yung Absolute Pure Distilled Drinking Water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay. At syempre yan po ang ating mga paalala mula sa ating himpilan. Mukhang natuloy nata ang operasyon ni Katotong July, ano? So baka nga, ay nako, get well soon, ha? Para makaikot-ikot na ang lolo natin. Get well soon, Katotong July. At syempre, wala bang report? Si Sir RB. Ay, sino pala yun? Si Jeff. Meron? Na-interview niya kasi si Attorney Hans Leo Kakdak, di ba? Pwede mo ipakita natin? Okay, tingnan natin ano ba ang mga update natin diyan kay Katotong Jeffrey. Patuloy po kayong manalig sa pamahalan ninyo. Ang bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo ay magbibigay ng kasiguruhan sa inyo na nandito kami para tulungan kayo. Nangganap 1348 ang ating hotline ko shared with Admin Arnel Ignacio and the OWA. So maraming salamat din sa kanila. So patuloy lang po tayong magkaroon ng koordinasyon at pagtulog ninyo ng mga concerns ninyo, please gawin nyo lang po para matulungan namin kayo ng ganap. Maraming salamat po. Ginagawa na ho natin ng paraan nyo. Nakikipag-usap tayo. Galing ako ng Dubai at nakikipag-usap na tayo sa UAE government para mahabol yung ganitong klaseng mga practices. Dalawang klase kasi yun eh. Yung dino-cross country mula sa ibang bansa at yung nanggagaling naman sa Dubai. Diba? So in both cases, we are coordinating with the UAE government, but also we are helping the workers who have been victimized, of course, first and foremost. So, tulungan natin sila kung may medical assistance na kailangan ibigay o kaya yung kanilang ligtas sa pagpapauwi, inasikaso naman natin. Mga Pilipino ba itong mga nagre-recruit online pa talaga sa TikTok? Susukuhin po natin yan, i-expose natin yung mga nagsasagawa nito at idudulog natin sa pamahalaan ng UAE. May malakas din kasi ang kanilang anti-trafficking campaign doon. Okay. Ayan mga kakampi, sabi nga natin ay tingnan natin mabuti. Pero tingnan natin yung mga trabaho patrol ha. Tingnan natin nga kung may mga trabaho. Ayan. 50, ito naman, paunti ng paunti kailangan, kasi nakuha na yung iba di ba? Ang iQuest ay nangangailangan na ngayon, nabawasan na, 50 factory workers. Yan. Ay, iba atang Hiwin Technologies Corporation naman, ayan. Ang interview dates, March buong March, yan, 50 factory workers papuntang Taiwan. Yan, Taiwan po, Okay, kailangan nila ng lalaki. Education, college graduate of engineering courses related to industrial electronic, information technology, electrical, mechanical, computer science, and information-related field is an advantage. Pwede ata si Joshua dito, no? Ha? Kung gusto niya yan. 2 years vocational degree or at least 2 years of ex-college level. Education in the aforementioned field are also preferred.
Work experience in machinery equipment manufacturing is plus. Company provided accommodation. Naku, baka hindi. Okay, tingnan natin. Ano pa? Yan, updated. Kailangan nila updated resume, valid passport. Wala pa atang passport yun eh. UMID ID or UMID certification. National ID if UMID is not available. Updated voter certificate, diploma o term of reference. PSA birth certificate. Ano pa po? Okay, you can apply EQ. Apply now EQ, scan QR code. Lalaki po ang mga kailangan dito. Okay, next natin. Ayan, meron pa silang ibang di ba? Hindi lang dito. Magbukas kayo ng www.eqmanpower.ph. Yan. www.facebook.com iQuestManpower. Ayan. Ang pinaka-main office nila ay nasa 1679 A. Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Meron din sila sa Pangasinan, sa second floor, Galaxy Prime Building, 543Z, Tapuac District, Dagupan City. Ayan naman, isa pa uli ito, 80 factory workers sa Taiwan. Ano naman to? Ang employer naman nila ay OSE. Yung pala, magkaiba pala po yung isa, di ba? Ayan, 80 factory workers ang kailangan. Urgent na urgent po ang kailangan dito. Of course, education, college graduate of new college graduate of electrical, electronics, computer, engineering-related STEM course is an edge. With working experience in electronics and semiconductor factory is an advantage. Next, updated resume po ang kailangan. Valid passport, UMID or ID o UMID certification. National ID kung wala yung UMID. Updated voter certificate, diploma o term of reference, or PSA birth certificate. Ayan po yung mga kailangan sa Taiwan ng EQ or iQuest. To learn more about OZ, please visit their official website and social media by scanning this QR code. O, tingnan niyo po mabuti. Yan. Next natin. Ay, meron na tayo ito, be. Meron na rin tayo yan. Okay. So, ito namang isa. Anfas Medical Care Hospital sa Riyadh, Saudi Arabia ay nangangailangan ng mga female nurses. Ang areas, ICU, endoscopy, staff nurse, ayan. Yan po. At staff nurse 1 and 2. Next pa rin natin, ayan. You can apply online by arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV also to apply msd at e/recruitment.com.ph. Ang Perido ay nangangailangan sa Hungary. Ito po yung manpower pooling po muna, no? They need kitchen helper, 5. High school, vocational graduate, at least 2 years of formal education in HRS. Must have at least 2 years experience in restaurant, hotel industry, canteen, knowledge in preparing food according to chef instruction, such as chopping vegetables or preparing ingredients for dishes. Knowledge in cleaning the kitchen, floor, washing surfaces, equipment, and washing dishes. Male, female, height. Naku, ito naman tayo, RB. 160 cm. Good English communication skills. And they need 5 lang, ha? Kitchen helper. Next natin. Ayan, ang sabi nila, they are open for walk-in applicants. For other position, drop box is provided for your application. Otherwise, you can send updated resume to perido4 Slovenia at gmail.com with email subject position. Buksan lang po ninyo yung yung Perido. Okay, at siyempre 100. Female cleaners ang kailangan sa Saudi Arabia ng Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated
in Pasay. Dito po matatagpuan sa Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. Ang landmark Camel Appliance, Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner is Margie Socorro Sacote with contact number 6392776787454. Yan ang kabuuan ng ating mga balitang halian. Paalala muna tayo, ano nga bang mga karapatan natin bilang isang OFW? Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Yan mga kakampi, ito na naman po tayo sa ating pamamahalang. No? See you tomorrow po. Ito po inyong lingkod, Nicodemus. Kung may naapi, may kakampi. Abangan po ninyo ang ating kalinga sa OFW.